ng Diyos dahil hindi niya tayo na nais mapahamak. Dahil ang lahat ng tao ay papunta sa pagkapahamak sa tinatawag na impyerno. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, sabi ng COP namin, kailangan daw kayo magkuha ng permit pa sa munisipyo, magpakalan. Konting minuto lang naman po sir, hindi po ako nagpapagsukuran. Kasi meron dyan meeting. Sorry po, sige po, kukuntiin ko na lang po, tapos tatapusin ko na po. Mabuti pa, puntahan mo ka lang muna dito kasi tinawagan kami ni COP. Sige po. Need ka daw para magkuha ng permit. Actually galing ako sa sa Gayad at Gayad Pinasuyan at bumili lang kasi sinamantala ko na yung panahon para makapagpahayag ng mabuting balita. Hindi naman pa ako nanghihingi. Pero kung okay po, sige po. Itigil ko na lang po. Wala naman pa akong magagawa. Pasensya na ha. Okay. Yung chip nga kasi tumawag. Sige po. Denomination mo siya? Bali po, kawan pa ako ng Flock of God. Ha? Flock of God. Anong? Pag Christian din. Born again? Opo, parang born again. Sige po, hindi ko kasi alam na nagbibitin pala sa Nandiyan okay lang po, wala pa akong magagawa. Oo. Pasensya na po. Okay lang. Pasensya na sir ha. hello. Mapagpalang tanghali po sa inyong lahat, biliran. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat, naway ang kapayapaan ng Diyos ay sumayinyong mga puso at dalhin sa inyo inyong tahanan. Mga negosyante, driver, mga mamimili, lahat ng mga opisyalis sa lugar na ito, ang kapayapaan po ay iniiwan po sa lugar na ito. Huwag po kayong magtaka at mag-alala, wala pong lalapit sa inyo para humingi ng pera ng dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Naparito po ako para magdala sa inyo ng mabuting balita. Ito po'y libre at walang bayad. Sapagkat ito po'y pangunahing utos ng ating Panginoon na ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan nyo sila sa lahat na ipinag-uutos ko sa inyo. Tanda ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kababayan, biliran, tayo po ay mapalad dahil hanggat hindi pa po natatapos ang mundong ito, narito lamang po ang ating Panginoon. Narito lamang po ang kanyang banal na Espiritu sapagkat sinasabi niya nang narito siya sa lupa, sapagkat san may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. Na kung bakit sinasabi, tanda ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bagamat ang ating Panginoong Hesus napako sa krus,
at namatay sa loob ng 3 araw at muling nabuhay at nagpailanlang at siya ay muling magbabalik sa ikalawang pagbabalik, ngunit hindi natin alam kung kailan, kung anong oras siya babalik. Kaya narito ako, isa sa mga ginagamit ng Diyos para sa bawat lugar na aking mapupuntahan ay mabigyan po sila ng babala. Dahil kung nakikita po ninyo ang tarpaulin, mga kababayan, ito po ang tinatawag na dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Sa kabila, mga kababayan, ito po ang tinatawag na kaharian ng Diyos. Ngayon, mga kababayan, kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, dahil hindi niya ibig na ang lahat ng tao ay mapahamak. Dahil ang lahat ng tao, mga kababayan, sa ngayon, maaring hindi ka pa maniniwala dahil buhay pa tayo. Ngunit, hindi nyo ba alam kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos upang mabigyan ng babala ang bawat tao? Dahil ang katauhan natin ay binubuo po ito sa 3. Ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica, na ang ating buhay ay binubuo sa 3, katawan, kaluluwa, at espiritu. Itong ating katawan na ating inaalagaan, naghahanap buhay tayo araw-araw para mabuhay ang ating katawang lupa. Ngunit ang ating buhay dito sa lupa, mapalad na tayo kung aabot tayo ng 80. Swerte na po kung lumampas tayo sa 100. Pinagsisikapan nating mabuhay ang ating katawan, pero hindi namamalayan ng mga tao pag siya nalagutan ng hininga, dahil ang buhay natin ay isa lamang. Sinabi ni Pablo sa Hebreo 9:27, minsan lamang ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa makatuwid, iniingatan po natin ang ating buhay para mabuhay sa mundong ito. Ngunit itong katawan natin na ating inaalagaan, sabi pa nga sa Genesis 3:19, yamang sa labok ka nang galing, sa labok ka rin babalik. Sa makatuwid, mga kababayan, ang ating katawang lupa na inaalagaan, babalik lamang ito sa lupa. Kaya habang tayo'y buhay pa, mga kababayan, biliran. Sabi po ng ating propeta na si Solomon sa mga ngaral 12:7, sabi niya, alalahanin niyo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang espiritu ay magbabalik sa Diyos. Kaya kung nasaan ka man naroon, mga kababayan, na naaabot ng tinig ng pangangaral na ito, naway isa ka sa mapalad, sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, Lucas 11:28, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Muling sinabi ng ating Panginoon sa 47:1, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Kaya na parito pa kung maniwala kayo sa hindi, wala pa akong magagawa doon sa mga taong hindi mula sa Diyos. Pero kung ikaw ay mula sa Diyos, ano man ang inyong ginagawa, naway pagsikapan mong kunting minuto lamang po itong aking pangangaral, sapagkat sinasabi, ang pangangaral ng salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel ay isang babala. Babala upang ang tao ay huwag mapahamak, huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, dahil ang lahat ng tao hindi namamalayan. Pag siya'y namatay, ang kanyang katawang lupa ay babalik sa lupa. At itong espiritu na ipinahiram lamang sa atin ng Diyos ay kukunin niyo ito anumang oras. Sapagkat ang ating buhay, mga kababayan, sinabi ng Apostol Santiago 4:14, na hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Ang ating buhay ay tulad ng usok. Minsan lumilitaw at minsan nawawala. Yan po, hindi po natin alam. Bukas makalawa, di natin alam ang mangyayari. Mas maganda at nakapaganda tayo, nakapakarinig tayo ng salita ng Diyos dahil biliran, nakaabot ang pangangaral na ito dahil mahal kayo ng Diyos. Iulit ko, hindi ako naparito para mangaral ng magandang balita para kumbinsin kayo ano man ang aking reliyon. Bagamat magkaiba-iba ang ating pananampalataya, iba't ibang reliyon, ngunit isa lamang ang ating patutunguhan. Haharap po tayo sa hukuman ng Diyos kung tayo'y lagutan ng hininga. Mabuti man o masama ang ating ginagawa dito sa lupa,
alam po ng Diyos ang ating mga pinaggagawa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, pag ang tao na wala sa mundong ito, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa't ang espiritu. Kung bakit ka humihinga, ipinahiram lamang po ito sa atin ng Diyos. Anumang oras, tayo ay mawala sa mundong ito po ay magbabalik sa Kanya. Ngunit yung kaluluwa, ito yung ating dapat paghandaan mga kababayan. Ang kaluluwa ito pong harap sa hukuman ng Panginoon, mabuti man o masama. Hallelujah. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil hindi niya tayo na nais mapahamak. Dahil ang lahat ng tao ay papunta sa pagkapahamak sa tinatawag na impyerno. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, Sabi ng COP namin, kailangan daw kayo magkuha ng permit pa. Sa munisipyo, magpakalan. Kunting minuto lang naman po sir, hindi po ako nakapagsukuran. Kasi meron dyan meeting. Sorry po, sige po, kukuntiin ko na lang po, tapos tapusin ko na po. Mabuti pa, puntahan mo ka lang muna dito kasi tinawagan kami ni COP. Sige po. Need ka daw para magkuha ng permit. Actually galing ako sa sa Gayad at Pinasuyan at bumili lang kasi naman pala ko na yung panahon para makapagpahayag ng mabuting balita. Hindi naman pa ako nangihingi. Pero kung Bawal yun. okay po, sige po. Itigil ko na lang po. Wala naman pa akong Pasensya na magagawa. ha. Okay. Yung chip rin kasi tumawag. Sige po. Denomination mo siya? Bali po, kawan pa ako ng Flock of God. Ha? Flock of God. Ano? Pag Christian din. Born again? Opo, parang born again. Sige po, hindi ko kasi alam na nagbilitin pala sa Nandiyan okay yung lang po, hippie namin wala pa tumawag. akong magagawa. Oo. Pasensya na po. Okay lang. Pasensya na sir. marami pong salamat sa mga kapulisan. Napagutusan lamang po sila na meron pa palang meeting dito. Ako po ay humihingi ng paumanhin. So kahit paano, kahit konting aral lang po na natutunan natin, napakinggan, saan ka man po naroon, maraming pong salamat po sa inyo bilang din pong respeto sa inyong mahal na bayan ng Biliran. Ang lahat ng ito ay binabalik ko't papuri sa mga komunidad at sa opisyal at sa ating dakilang Diyos. Hanggang dito na lamang po ako. Maraming po salamat po sa kunting inyong pakikinig. Okay lang. Ada sila pan? Kailangan daw ng permit. Saka may nag-meeting pala. Okay lang, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, mga kababayan, dito po ako sa lugar ng Biliran. Tayo po ay pinabagwalan dahil kailangan daw po ng permit. So, wala tayong magagawa. Doon tayo sa lugar na tinatanggap po yung salita ng Diyos. May permit man o wala. Actually, yung ating Panginoon, kahit saan siya mangaral, wala po ang mga ganon. Pero dahil meron daw di umano silang batas, sundin na lang po natin. Hallelujah.